Puspusa na ang pagtanggal ng mga bara sa mga daluyan ng tubig sa mga lugar sa Cebu City na madalas magkaroon ng landslide at flash floods. Kasunod po ito ng pagdedeklara ng state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Yan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Cebu. Puspusa na ang flood mitigation efforts sa Cebu City matapos ideklara rito ang state of calamity dahil sa malawakang pagbaha dulot ng habagat. Kabilang sa mga tinututukan ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council ang repair, desilting at declogging ng waterways sa flood-prone at landslide-prone areas. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Arceval, makatutulong ang deklarasyon ng state of calamity upang mapadali ang pagkilos ng syudad lalo na sa procurement at paggamit ng modernong teknolohiya. Gayon din ang pagbili ng mga kagamitan upang maiwasang maulit ang malawakang pagbaha sa lungsod. Bukod dito, pinag-utos din ng alkalde ang hourly o bawat oras na radio situation check sa lahat ng barangay upang makapag-deploy ng tulong kung sakaling kailanganin lalo na sa mga critical area. Iminungkahi rin ng CCD-RRMC meeting na mag-deploy ng karagdagang traffic enforcers sa mga alternative route para maiwasan ang matinding traffic dulot ng pagbaha sa malaking bahagi ng downtown Cebu City. Bagamat nakalabas na ang bagyong Krising, nakatutok pa rin ang lokal na pamahalaan dahil sa posibleng epekto ng hanging habagat sa mga susunod pang araw. Mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu, ako si Jessa Agua Ilanan para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.